Tinanggap na ng Office of the Vice President ang mga summons na inilabas ng impeachment court. Ano na ang mga susunod na hakbang? Alamin natin yan mula sa isa sa mga prosecutors ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Kong Terry, reality check lang muna yung una kong tanong. Sabi nga dyan sa batas, 16 votes ang kailangan ninyo para makonvict si VP Sara Duterte. Ngayon, pag tinitingnan po natin yung Senado, ang gulo-gulo po, parang hindi mo maintindihan. Yung kanilang pagkawatak-watak, may solid Duterte block, meron po tayong independent block, tapos may mga pagpapalit sa liderato na hanggang ngayon ay marami pa rin nagsasabi na baka mapalitan rin ito anytime, no? Very, very unstable. So sa totoo lang, Congressman Terry, saan niyo po kukunin yung 16 magic votes na yan? Kukunin pa rin po ito doon sa 24-person Senate po natin. No? So, irrespective naman po of the leadership changes and concerns, no? We will still have to convince at least 16 senator judges po to convict the Vice President. And I'm quite certain po with the evidence that we have, tingin ko naman po makukumbinsi po yung po at least 16 senators, judges po natin, pagka po pumasok na po tayo sa trial itself. So you are confident that you will get the numbers at the end of the day? Tama po yun. Tingin ko naman ho, kung ano man ho yung galawan po sa Senado, it is extraneous to the issue of public accountability in the Senate impeachment trial. No? So we have great faith that the Senate judges, when they look into the evidence, when they look at the entire process na pinasok po ng Kamara at syempre kahit po ng defense panel, sila ho yung magpapasya sa huli kung ano ba talaga yung magiging desisyon po nila batay sa konsensya, batay po sa ebidensya. Oo nga. Sana nga po lahat tayo ganyan ang faith sa Senado ngayon, no? Dahil iba-iba talaga ang ating pakiramdam sa mga nangyayari ngayon. Pero sa tingin niyo po, haharap ba si VP Sara sa impeachment trial? Well, sa totoo lang po, siya naman po yung magiging mapagpasya, no? Kung tingin po nila ay makakatulong yung kanya pong pagpapakita or pag-take ng witness stand dito po sa impeachment trial po niya, sila po yung mag-decide po niyan. So, we will leave it to the defense panel as to their strategy kung best po bang magpakita ang pangalawang Pangulo o hindi po. Oo, pero kahit hindi siya magpakita, tuloy-tuloy pa rin ang trial at kahit mag-resign siya, tuloy pa rin ang trial. Pero tuloy ba kung sakali yung conviction, Congressman Terry? Siyempre, yung pong bagay na yan, sa dulo pa ho natin talaga yan mapag-uusapan. Pero I think for as long naman po as makapaglatag po ng ebidensya ang prosecution at yung kapuan po ng ebidensya kahit po sa depensa, tingin ko naman po mag-desisyon yung po ating mga senador, senator judges po natin towards convicting the Vice President. May isa pa po akong gustong linawin tungkol sa conviction. Does it mean na kapag na-convict na siya, ay automatic na ba na perpetually disqualified o iba pa yon? Magkaibang usapin po yun. No? Yung pong perpetual disqualification from holding public office, that is an entirely separate vote para po dyan sa impeachment trial po rin. So there will be a vote to convict or acquit, and then there will be a vote to perpetually disqualify an impeachable officer from holding public office. Let's say the scenario is that she's convicted but she's not perpetually disqualified, so she can still run for any office in the future. Well, and then that will be the decision po of the Senate Impeachment Court. That is something that all of us will have to respect. Kasi, syempre, sila naman po sa dulo, yung pinakamapagpasya sa bagay po na ito. Okay, apunta na muna natin rin yung House panel po, that sabi nga ninyo, legally airtight ang impeachment ngayon kumpara noong 2025. Anong part po ba ng Articles of Impeachment ang masasabi ninyong pinaka-solid at pinakamahirap i-rebut ng depensa? Well, ang totoo naman po, yung pong apat po na grounds, no? Unexplained wealth,
confidential funds misuse, yung po threats against the president at bribery. Lahat po yan ay meron po solid po na ebidensya. No? Pero yung po pagkakahanay po na gagawin po namin over the course of the trial ay una, threats against the president, unexplained wealth, confidential funds misuse, at bribery. Pero kahit alin po doon, tingin ko naman ho, we have a solid base, a solid body of evidence to basically convict the Vice President. Opo. Magawin naman po tayo sa Senado nun sa iyong opinion muna, no, Congressman Terry. Una, sa palitan dito ng liderato sa kritikal na oras bago mabuo ang impeachment court. At pangalawa, sa nangyaring putukan sa loob ng gusali ng Senado. Ano po ang masasabi niyo dyan? Well, ang totoo naman po, malaya po yung mga senador po na mag-desisyon, no, ng sarili po nilang liderato. So, wala naman po tayo masyadong opinion po dyan. They will have to decide the fate of their leadership. So if that is Senate President Alan Peter Cayetano, then we will respect that decision po of an entirely separate legislative branch of government. Ito po yung una. Pangalawa, syempre, inaantabayan po natin yung pagtatapos ng lahat po ng pagsisiyasat dito po sa shooting incident sa Senado. Lalo tigit ay meron po mga House officials and staff na napasama nung pong panahon na yan. That was the time po that House officials were submitting the articles of impeachment. So, ang totoo naman pagka naging mapaminsala yung pong shooting incident, pwede nadamay yung pong makasamahan po namin sa Kamara. So, very much interested po yung House dito po sa katotohanan sa likod dito po shooting incident po na ito. Naniniwala po ba kayo na the Senate was under attack ng mga panahon yan? At tingin mo ba dapat ilabas lang lahat ng CCTV video sa mga pangyayaring yan? Well, I think hindi pa naman tapos na tapos. No? Ito po bagay po na ito. So, meron pa hong continuing investigations sa iba't ibang mga ahensya, katulad ng NBI, PNP, DILG. So, I think mas marapat po na antabayaran po muna natin yung pong pagtatapos nito po bagay po na ito. Kunin ko na rin po ang inyong opinion bilang abogado dahil may lumutang nga na video. Sinamahan ni Senator Robin Padilla papunta ng parking si Senator Bato de la Rosa at sa kanya raw SUV sumakay ito palabas ng Senado. Ano po ang liability dito ni Senator Robin? Ano bang maaring paglabag na ginawa niya dito na maaari siyang masampahan ng reklamo? No, we will leave it to law enforcement, no? Kung ano yung pagtingin po nila dito sa bagay po na ito. But very important po yung results po nitong Supreme Court resolution relating to the request for a TRO. I think that should put to rest kung dapat po bang kumilos na o hindi. Ito po mga law enforcement po natin on arresting and effecting an international warrant against Senator De La Rosa. No? So, yung po OSG position po, Solicitor General position, ay wala ho dapat impediment doon po sa enforcing this particular international warrant, and that should serve as a signal already to the PNP, to the NBI, dito po sa pagpapatupad ito pong warrant of arrest against Senator De La Rosa. Okay, balikan ko uli yung impeachment. Last two questions, Congressman Terry. Sa tingin niyo ba, mas madaling makuha ang boto ng mga senador pagdating sa pera or unexplained wealth kumpara po dun sa mga political charges like grave threats dahil ang numero sa bangko ay walang kinikilingang partido? Well, ang totoo naman well, firstly, papasok na ho yan sa merits ng kaso. No? So, that is within the sub judice rule. Pero ang confidence naman po namin, particularly within the House Committee on Justice Proceedings, lahat naman po ng mga naging batayan ay mabibigat na mga ebidensya. At tingin ko naman po as soon as we go into trial, that is something that we can most definitely po prove before the Senate impeachment court. So we expect na bubuksan na yung mga bank accounts ng VP dito sa trial na ito kasi nakita natin na sa hearing parang ano lang yun mga patse-patse, no? Ito po ba ay maaari na mabuksan yung kanyang mga accounts at makikita na ng publiko? Well, yan po yung isa doon sa mga tunguhin ng po trial itself. Kasi sa isang impeachment trial lang po namin pwedeng mabuksan po yung bank accounts, no? Nung po mag-asawang Duterte Carpio. So I think that is something that we will pursue during the course of pre-trial and trial proper itself.
Bukod pa po dyan doon sa pagpipinal kung i-unseal ho ba namin yung pong BIR box relating to the tax documents of the Duterte party of government. And last question po, does the leadership of Speaker Cayetano make your job harder or easier to get those 16 votes? What do you think? Ang totoo naman ho, we can work with, of course, Senate President Alan Peter Cayetano. Lalo tigit, siya naman ho yung nag-deliver nito pong commitment to convene the Senate Impeachment Court. He had delivered it in the last couple of days. Meron na pong summons on the Vice President today. At masaya ho kami, sa totoo lang. And we are raring to present evidence in the soonest time. Pagka ho, lumapag na ho tayo to trial maybe around the middle of June po. All right. Maraming salamat, Bicol Saro Congressman Terry Ridon. Maraming salamat. Magandang gabi.